kay Drew na parang... Because hindi siya malandi eh. Na Okay. minsan gusto kong landiin niya ako, pero hindi niya ako nilalandi. Hanggang ngayon, Drew, landiin mo daw si Iya. Ang hirap umalis ng bahay. Kasi ang sarap lang talaga to be with the kids. Taong 2003 nang una siyang napanood sa mga kapuso shows na Click at Walang Hanggan. At taong 2014 nang magbalik kapuso siya para ihatid naman sa atin ang latest showbiz happenings sa Chika Minute ng 24 oras. Ngayong gabi, silipin natin ang tunay na buhay ng kapuso host, actress at mom inspiration na si Mars Iya Villania Arellano. September ngayon, ibig sabihin, alam niyo na, Umaga pa lang, laman na ng ating mga tahanan ng Filipino-Australian actress and host na si Iya Villania. Mula Lunes hanggang Biyernes kasi ay napapanood natin siya sa talk show na Mars Pa More. Kasama ang mga kamars niyang sina Camille Prats at Cherise Solomon. Kung ano yung kulit niya on-cam, ganun din siya off-cam. Actually, she's very active. So, grabe rin siguro yung energy niya bilang aga niya nagigising to work out. So, buong araw talaga, grabe yung energy niya. At nakakahawa yun sa aming lahat. Iya is very, syempre very smart, very professional. She takes her job seriously. Masarap pag yung katrabaho mo, sobrang in na in dun sa ginagawa niya eh. Alam mo yun? So, nakaka-inspire. Nitong July lang, nagsimulang umere sa GMA ang Mars Pa More na unang napanood sa GMA News TV. At ng araw na yon, may backstage pass tayo sa kanilang set. hey guys! Hey guys! Nako-conscious ako kasi nandito yung asawa ko eh. But we are here at the taping of Mars Pa More. This is Tor, my hair and makeup artist. That's my husband. Stalking me. We tape every Tuesday and Wednesday. First time ko lang nag-visit kasi alam ko darating kayo para lang ipakita talaga sa mga tao na, Mapagmahal siya na thoughtful ako. Pero hindi naman talaga. Hey, we gotta go. Nakainis ka talaga. So ito ang aming Mars Pa More studio. And then this is where we do all of our handicrafts, all our mga DIY. And then of course, this is my favorite area. Hey girls! Ito ang aming favorite area, ang aming kusina. Because, of course, obviously, this is where all the cooking happens. Matapos ang kanyang taping, kami naman ni Iya ang magchichikahan. Hi, Iya! Oh, hi, Miss Kamusta? Hungry. Oh, nako, hungry. Ano ba? Parang hindi naman ganun karami in order mo. Kamusta? Wala ka bang taping ngayon? No. Mamaya pa, pati sa 24 oras. Oh, okay. So, pwede kang muna, me time, ma-enjoy mo merienda. Yes. Oh. Chika muna tayo. Oo nga, kasi ang dami namin gustong malaman tungkol sa'yo. Alam mo kasi mga lalaki na yan, kapag napagod sila, kakaselos, gumigive up na lang yan basta. But before Iya made a name in Philippine showbiz, alam niyo bang sa Sydney, Australia siya ipinanganak at lumaki? Bunso sa tatlong magkakapatid si Raylene Elaine Villania o mas nakilala natin bilang si Iya. Kamusta naman yung childhood mo doon? Yung habang Ang lumalaki saya! ka? Nagbabas ako, nagtitrain ako, I'd ride my bike everywhere. Tapos alam mo, konti lang yung Pinoy na friends ko. Actually, my Pinoy friends were pretty much family. Kasi sa school ko, tatlo lang kaming Pinoy. Kung iisipin mo yung personality mo ngayon, mas Aussie ka ba or mas Pinoy? Alam mo, nakakatawa because kahit ginawa at lumaki ako sa Australia, yung values ko very Pinoy. Pero minsan ba nakikita mo pa rin yung, or lumalabas pa rin yung pagiging Aussie mo? Yung pagiging Aussie ko, siguro lumalabas in other ways such as being cowboy ba or cowboy. Game ako sa lahat, yung pagiging outdoorsy,
at yung pagbabaon. Kasi I think hindi ata sanay yung mga Pinoy na nagbabaon eh. Bagamat parehong Pinoy ang mga magulang, lumaki raw si Iya na hindi marunong mag-Filipino. Ano yung mga Aussie words na hanggang ngayon na i-insert mo or na i-inject mo sa daily conversation? Reckon. What do you reckon? Ay, oo nga, parang hindi. Walang Pinoy na magsasabi, I reckon we should eat lunch now. Diba? Oo. At saka alam Like mo you- kung ano din? Capsicum. Capsicum? Bell pepper. Sabihin ko sana, okay, alam ko atcha kung ano yung capsicum, di lang ako sure. I always use the word Capsicum. capsicum. So And pag then everyone else is like, ano yung capsicum? Ano yung capsicum? Bukod sa pagiging mahusay na TV host, alam niyo bang singer pala talaga itong si Iya? Sa katunayan, bago manirahan sa Pilipinas, kumakanta na pala noon si Iya bilang front act sa Pinoy singers na nagpo-perform sa Sydney. Nagpa-front act ako for Filipino artists na pumupunta doon. So for Martin Rivera, for Pops Fernandez, for Sina Geneva and Donna Cruz, Okay. Randy Santiago. So hindi ka ba kinakabahan nung nagpa-front act ka para sa kanila? No, kasi ang alam ko, well, una-una, hindi ko naman sila kilala. Ay, oo nga pala. Kasi nga, hindi mo naman sila napapanood. Oo, so for me, yeah, because I was born and raised in Australia. So ang alam ko, I'm just here to sing a song, to entertain you guys. Oo. So when I came here, I was hoping I'd be doing more singing and performing, but hindi yun yung nangyari. And to this day, yun yung pinaka hindi ko na-achieve dito. Ang pagkanta. Ang pagkanta. Well, never say never. Pwede well, pa. ngayon, kumakanta pa rin naman. Kumakanta ako ngayon ng mga lalabay. So, Iya Pia Asks naman tayo. Ito Okay. yung listahan ng mga tanong na gustong malaman ng mga tao tungkol sa'yo. Okay? Okay. Ang unang tanong, anong pagkain na favorite mo at ano yung pinakaayaw mo? Yan. Adobo, binakol, Binakol. kare-kare, beef steak, yan yung mga gusto ko. Anong lugar o bansa ang pangarap niyong mapasyalan ni Drew? Nasa list namin ang Iceland. Kasama ang kids or kayong dalawa lang? Kasama mga kids. Okay. Kung hindi ka isang celebrity dito sa Pilipinas, ano kaya ang trabaho na papasukin mo? I would think something related to sports. I would think maybe a personal trainer. Alright? Thank you very much. Born and raised sa Sydney, Australia, ang kapuso host at actress na si Iya Villania. At sa edad na 17, nanirahan na siya sa Pilipinas para pasukin ang showbiz bilang isang singer. Kasabay ng kanyang pag-aaral sa Colegio de San Agustin sa Makati. Bigla na lang ako naiya sa sarili ko kung bakit ko ginagawa to para sa'yo. Nabanggit mo nga na nahirapan ka mag-audition kasi dahil sa pananalita, di ba? Tapos at that time pa, kasi yung pangako ko sa parents ko is that, yun nga, if I were to come here, kailangan tuloy pa din yung pag-aaral ko. Okay. Paano mo nalagpasan yung, kumbaga, language barrier? Paano mo... Well, dahil nag-aaral ako, wala akong choice kundi matuto mag-Tagalog dahil may Filipino class, di ba? Ang unang opportunity daw na nagbukas para kay Iya ay nang matanggap siya bilang game master sa isang game show sa telebisyon. Yung first TV break ko, it was actually for IBC 13. Na-enjoy mo ba yun? Sobra ko siyang na-enjoy. Manggagaling pa ako Makati from school. Kahit naka-school uniform ako, talagang pupuntahan ko talaga siya. Dito raw siya unang napansin ng GMA executives at isinama siya sa drama series na Walang Hanggan noong 2003. Hello, Gilbert. Sid? Hey, gusto ko lang mag-sorry for the way I've been acting. Nang taong din yon, nakasama rin si Iya sa cast ng youth-oriented show na Click bilang si Sydney Torres. Alam ko I've been treating you badly and you really, really don't do it. Meron bang particular scenes na nahirapan ka talaga? One thing I remember is meron kaming barkada, the Click Barkada Hunt or something. Okay. Basta it was like, basta by pairs. Love team versus other love teams. So we were all against each other. Eh, syempre, dahil competitive ako. Tapos competitive din yung asawa ko. Ay, naku, ayaw namin magpatalo. And did you win? Do you remember? Okay. Oh, but it doesn't matter. You won in life. Dito rin niya nakilala at naka-love team pa ang love of her life na si Drew Arellano. I'm so in love with you. At ano yung nakita mo kay Drew na parang... Because hindi siya malandi eh.
Kasi nga sabi mo, hindi nga siya nakipag-flirt Oo, sa'yo. hindi siya malandi. Na Okay. minsan gusto ko ang landiin niya ako, pero hindi niya ako nilalandi. Hanggang ngayon, Drew, landiin mo daw si Iya. Hindi, si Drew puro kalabit na lang. Noon pa lang nakikita ko that he's a family guy, how close he is to his papa, to his siblings. Yes. Tapos ang nakakatuwa lang, all the more I came to love him as he got older because naging atleta pa siya. And that's like super type ko. Anong papanood? Pero itong si Drew, tulay lang pala dapat ng isang kaibigan na may gusto noon kay Iya. Meron kaming kaibigan. Tapos dapat si Drew yung magiging tulay. Okay. Tapos siguro doon na lang na-realize ni Drew na teka lang, type ko rin pala si Iya. Feeling ko hanggang sa, ayan, medyo madalas na kami together. And then yun, there was one night na parang nanahimik ako. Tapos sabi niya, hey, what's wrong? Anong problema? Sabi ko, gusto ko lang malaman kung nasaan tayo. Classic na tanong. Tapos sabi niya, I'm glad you asked. I think I'm ready. O, di ba? Siya talaga na, di ba? Ako talaga naghintay eh. Naghintay. Oo, ako talaga. And on their 8th year of being in a relationship, nagpropose na si Drew kay Iya during their trip in Europe. Naiyak ka ba? Hindi. Kasi akala ko joke. Yung una niyang linabas, yung sing-sing na napaka, yung pang keyring. Na sobrang okay. kikitanting Yung malaki yung ano. Oo, tapos yung sunod na linabas niya, medyo malaki din. Sa pagkakakilala ko kay Drew, hindi naman yan bibili ng ganong kalaking diamante. Okay. So akala ko joke pa rin. In this journey, I will hold your hand. I will always be there. So don't be afraid to follow your dreams. At noong January 31, 2014, opisyal nang tinawag si Iya bilang Mrs. Arellano. Ang kanilang pagmamahalan, nabiyayaan ng dalawang chikiting, sina Primo at Leon. So, Iya, kamusta naman ang life with the Ace? Ay nako, ang hirap umalis ng bahay. Kasi ang sarap lang talaga to be with the kids. Si Primo, napakalambing. Tapos si Leon, ngayon kung palakad-lakad na siya sa bahay. May mga araw ba na sinasabi niya, Mama, I want to go to work with you? Oh yeah, all the time. If he sees me getting changed, Mama, where are you going? Where are you going, Mama? To work? Okay. Stay with me, Mama. Stay. Oh, why are you crying? Because I will lose you. Ay, ang Ganon? bigat naman sa loob, no? I will lose you agad. I will lose you agad? Oo Hindi pwede nga. magtrabaho? To all our family and friends that made it and made it. Super challenging daw para kay Iya ang maging hands-on mom at TV host. Pero time management is the key para mapagsabay niya ang pagiging nanay at pagtatrabaho, lalo pat daily ang work schedule niya sa Chika Minute. From disguising as Zumba instructor to busking at LRT, Anong reaction mo nung nalaman mo na ikaw ang mag-anchor ng Chika Minute? and then at first I was scared. Bakit? Ba't ka naman Takot ako kinabahan? nung una dahil sa Tagalog. Tapos pangalawa, yung parang feeling ko hindi ko kaya to be on the same show as Miss Mel Champo, as Sir Mike, Miss Vicky. Parang I was scared I would ruin the show. Nako si Iya, masayang tao yon nakatrabaho. Magaan katrabaho. She brings a lot of positive energy to the set. And I think important yun talaga. Di ba, ang sasama na ng mga balita. Tapos, medyo pag-glum ka pa. So, maganda, na uplift niya yung mga tao dito. But you know, you really brought your own brand of hosting to it. Kasi alam mo, inaabangan ng mga viewers ngayon yung pagsayaw mo eh. Pagsayaw ko. Oo, lalo na pag Friday, di ba? Actually, pati na si Tita, inaabangan na nga rin eh, ni Tita. Oo, Dito ka iya. Parang malapit na sumayaw si Tita Mel. Oh, malapit na. Sa pagpapatuloy ng aming chikahan, nagkapuso host na si Iya Velania. Sasalang na siya sa ating prangkahan. Selosa ka ba? Hindi, pero minsan naghahanap lang ako ng dahilan. Pero yung parang gusto ko lang, parang feeling ko lang, dapat magselos ako, pero actually, hindi. So wala ka talagang dapat pagselosan pagdating sa relasyon ninyo ni Drew?
Si Drew ba seloso? Hindi rin. So pareho kayo? Yeah. Okay. Ang galing Kung magsiselos ako, magsiselos lang ako sa oras niya sa pagmumotor. Ano yung most painful rejection na naranasan mo sa buhay? My most painful rejection was when I lost my best friend. Adults na ba kayo nung panahon na to? Adults na kami. Oo. Nag-aaway kayo? Yeah. Hanggang ngayon, hindi pa rin kayo nakakapag-usap? We're okay now, but we're not Best hindi friends na best anymore. friends. Oo. Mula sa pagsagot ng hot issues, diretso naman kami ni Iya sa pagpapapawis. Ngayon, ire-reveal niya sa atin ang sikreto ng kanyang fit and toned body. Araw-araw mo ba itong ginagawa? Well, every day ako nag-workout. But not necessarily every day ito, CrossFit. So I mix it up, CrossFit, tapos minsan kung wala talaga akong oras, pero gusto ko talaga magpapawis dahil alam ko kakain ako sa Mars Pamor. Tatakbo na lang ako ng 30 minutes. Halos 2 taon na raw sumasabak sa CrossFit training itong si Iya. At kasabay niya sa pag-workout, ang kanyang mister na si Drew. So, anong gagawin natin, Iya? We're going to do kettlebell swings, box jumps, and burpees. Okay. Yeah! Almost! I didn't think ako siya. Kaya, isa pa. One. Yeah! Parang champion na ako dito. Let it swing back. And then as high. Yeah, you don't have to bring it too far under. High five. Thank you, Iya. Thank you very much. Thank you. Kung ayaw sumagot yung puso mo, gamitin mo na lang yung utak mo. Use your logic. Marami ang naghahangad ng mga bagay na mayroon si Iya. Successful career, a healthy lifestyle, and a family filled with 2 bundles of joy. And to achieve this, ito ang life tip ni Iya para sa atin. Anong masasabi mong aral ng tunay na buhay ni Iya Arellano? Live and love life. You have to love yourself. You have to love the people in it. Because I think if you live a life full of love, everything just follows. Hanggang sa susunod na Miyerkules, ako po si Pia Arcangel. Bawat karanasan, may mga aral na tumatatak sa ating puso at isipan. Sama-sama muli tayong makibahagi sa mga kwentong personal, dito lang, sa Tunay na Buhay.